So ayan guys, nandito na kami sa Family Mart. Papakita namin sa inyo kung paano magpadala. Yun, ang gamit ni ating remittance ay JRF. So pag malaki yung ipapadala, ang ginagamit namin JP Bank. Yan. Madali lang naman basta't naka-deposit na yung ipapadala mo sa JP Bank mo. Tapos naka-register na yung account number mo sa JRF, yung account number mo sa JRF, yun. Madali na lang siya. Meron? Nag-deposit ka pa lang? Nag-deposit pa lang pala si ate. Kapag ka nag-register ka sa JRF, meron ka sariling account, remittance account. Yun na yung lagi mong gagamitin kapag magpapadala ka. Tingin? English? Ayan. Tingin niya, okay lang, ipakita. So, ayan, may English naman guys. So, tapos pipindutin mo lang yung remittance. Ayan, basahin mo lang yan. Tapos, next. Pindutin mo yung enter. Ayan, code. Out tayo kasi magko-code si ate. Ayan, meron ka dito pamimilian yung code number plus... Kung bago ka pa lang. Kung bago ka pa lang, pipiliin mo yung code number plus account number. Pero kung nai-register mo na yung account number mo, eto na lang pipiliin mo. Account number na mo sa JR. Yung sa JRF guys register. Yan, yun. Lalabas na dito, remittance. So, ito yung account number niya. Then, pipiliin mo na lang, select. Tapos, magta-type ka na kung magkano yung ipapadala mo. Ganun lang kadali. Yan, ganun na lang siya. Pwede kang magpadala bank to bank or yung sa mga Palawan, mga ano nga tawag doon? Remittances sa Pinas, MWR. Tapos ayun, meron ka ng resibong matatanggap. So yun na, nakapagpadala ka na. Isesend mo na lang yung resibo sa JRF. So ganun lang guys magpadala. Alis na ulit kami. Uwi na. Isesend na lang ni ate yan sa JRF. Isesend na, Family Mart kami. Wait lang, nandito yun Pakita ko sa inyo guys yung sinasabi ko sa inyong card ng JRF. Pero iba-iba siya may green, may red, black. May black. Ang sa akin kasi green. Ayan. Ito yung card na meron ako sa JRF. Pwedeng yun ang gagamitin mo. Tapos hindi mo na kailangang i-type yung yung code number at account number. Kasi yun na yung mismong card mo na yun. Tapos pagkatapos nun, magme-message ka sa kanila. Pwedeng Viber, pwedeng Facebook. Resibo din na lalabas pag tayo. Oo. Pag itong card din ang ginamit mo, may same na resibo pa rin lalabas. Kasi yung resibong yun yung i-send mo sa kanila. Tapos itatransact nila yun. Pwedeng bank to bank. Tapos yung mga remittances sa Pinas, Palawan, MWR, Cebuana. Pwede din GCash yan. Bago sila GCash. Ayun. Kaya kung gusto nyo guys gamitin ang JRF, baka naman magpa-showcase na kayo sa akin. Charis! Para may points tayo guys. Sayang naman. Sayang naman yung points, no? Or minsan voucher na free remittance fee, no? Minsan nagpapa-voucher sila Pagka may nai-refer ka at nag-register, magkakaroon ka ng free voucher na pag nagpadala ka, libre na, wala nang fee, ganun. Pag daw ang pinadala mo isang lapad, below 500 yen. 10,001. 10,001 to 200,000. 200,000. 1,000. 1,000 yen. 200,001. 200,001 to 300,000. 300,000. 1,300. 300,000. Pataas. Hanggang 1,500. Hanggang doon lang yung fee, transaction fee ng JRF. 500, 1,000,
1,300 at 1,500. Tapos yung rate naman nila, ano din, lumalaban din, palaban din. Hindi naman sobrang, hindi siya yung pinakang mababang rate, hindi rin siya yung pinakamataas na rate. Nasa gitna. Ang aanuhin mo na lang is yung mga charges. Ano pang charges? Yung mga charges na ganito. Kasi depende sa ibang remittance, iba din naman na Iba-iba naman. charge. Tsaka lahat naman ng remittance dito magaganda naman. Tsaka hindi din naman mawawala ng mga lapses. Siyempre meron 'yan. Ano ba? Hindi naman walang perfect. Walang perfect. Lahat may mga sometimes lalo na kung gusto mo nagmamadali ka paano kung yung staff maraming tinatransact. Hindi ka kagad maasikaso. So ay mga ganung bagay lang naman ang iisipin mo.